Ito pa po, no? Isa pa, ito din po, mga bossing. Nasaan ba yun? Ito. Haji Kaaminyo. Yung mga young guns po ng Kongreso, aprobado din po ang pagkakatalaga kay General Torre. Mga boss. Aprobado, okay din sa kanila yung pagkakatalaga bilang PNP chief kay General Torre ho, mga boss. Oh, pakinggan nyo. Matatag at makataong pamumuno. Inaasahan ng young guns sa Kamara sa ilalim ng Matatag at makataong pamumuno. Eh Mark, may namatay dun sa KOJC habang inaaresto si Buloyski. Ang katotohanan pala ho dun, sabi pa nung mga vlogger, 5 ang namatay. Dahil doon sa mga kapulisan daw ho. 5 namatay dahil sa kapulisan. Mamukat-mukat mo, isa lang yung namatay. Pinagbantay daw ho ng maghapon yung lolo. O yun. Eh kung hindi ba naman siyempre, atakihin nyo sa init pa ho ng panahon. Hindi naman pala dahil sa mga kapulisan. Dahil yung nakikita po natin kung paano, biruin mo, tatawagin nila na apurado, atat na atat, umaresto o arestoin si dating Pangulong Duterte. 10 oras, hindi pa ba makataong tawagin yon? 10 oras na naghihintay yung tao, birthday niya pa. Diba? Birthday niya pa. Siguro, sabi doon sa misis, umaga, alis ako, birthday ko, magdi-dinner tayo, kakain tayong buong pamilya. Kakain tayong buong pamilya, birthday ko, pero magtatrabaho muna ako sa umaga. Meron lang akong aarestuhin, tapos alis na din. Oh. Magla-lunch na tayo o dinner. Umabot hanggang gabi. Tapos sasabihin atat na atat kayong arestuhin si dating Pangulong Duterte. Ulitin ko, first time in the history of the Philippines, mga bossing. Yun ang pinakamahaba na arestuhan pagkatapos basahan ng Miranda rights. Ang susunod na PNP na si Major General Nicolas Torre III. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada! Sabi ni Ed Ong, bumaliktad na yung mga natitirang utak ng mga DDS. Hindi nila maalala na todo papuri si Digong kay Makoy para maligawan ang mga loyalista. Kaya tumaas siya sa survey. Hindi, pero katotohanan mga 2016, mga bago mag-eleksyon, doon lang naman umalingaw-ngaw yung pangalan ni dating Pangulong Duterte. Tapos sinabayan na ng wala daw mga nakakalat na mga wire o kuryente doon sa kanilang mga poste. Makita mo yung video, sabi ni ate, oy, ito po, babagsak na po yung poste dito. Taga Davao, babagsak na po yung poste dito. Taas ng baha. Talaga naman, kala ko naman mangyayari parang magiging Singapore ang Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung pala, madami yung masusukbitan dito na adik po ako, nanlaban, etc. Kaso yung mga nanlaban na mga ganun, mga boss, hindi ho tayo sigurado kung totoong nanlaban yun. Di ba? Dahil sabi nila, may reward, sabi ni Bongo, 2 milyon ang reward kapag ka nanlaban. Ano isipin natin nun? Yung mga kapulisan, nasalat sa kaperahan at may problema sa kaperahan. Sabihin natin, lanlaban na lang yan kaysa ipasok sa oblo para tubo tayo. Pag pinasok sa oblo, 0.5 milyon. Pag nanlaban, 2 milyon. Tubo 1.5. Doon na lang, di ba? Ang nakikita ko dito kay General Torre, mga kababayan, matahimik, makatao. Yan, sabi ni Yaya Ning, pag hindi natuloy ang impeachment, daanin sa ombudsman, pag-retire ni Martires nang mabuksan na ang SALN. Alam niyo ho ang sinabi, mamaya na natin pag-usapan yan. Ang sinabi ng Congress, ang sunod, kapag yung natalo sa impeachment o hindi natuloy ang impeachment, sasampahan ng kasong plunder. Yan po ay ayon po sa Congress, mga kababayan. Torre,
Live report. Nasa mabuting mga kamay ang bansa matapos na italaga bilang susunod na hepe ng Philippine National Police, si Police Major General Nicolas Torre III. Ito ang pananaw ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara kasabay ng kanilang pagsuporta kay Torre na sa kasalukuyan ay pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kina Kita natin yung sigasig ng tao eh. Meron nga akong shout out dyan eh. Oh, maka-Diyos pa. Di ba? Nakita natin sumusunod sa batas. Pag iniutos ng batas, sinusundan. Walang ano-ano, walang mayaman-mayaman, walang mahirap-mahirap. Oh, nakikita natin na kayang pasunurin sa maayos na pamamaraan po yung ating mga PNP chief. Diba? Sabi ni Evangeline Cabico, mabuhay po, new Philippine National Police Chief General Torre. Deserve po niya yan. Totoo, di ba? Idol ko si Boss Mark Ramos. Uy, salamat. Ayos yung pangalan mo ah. O, tuloy. Del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Zambales Representative J. Kong Hun, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, La Union Representative Paulo Ortega V at Manila Representative Ernix Dionisio. Ang appointment kay Torre ay isang malinaw na mensahe sa panahong kailangan ng matatag at makataong pamumuno sa hanay ng kapulisan. Oo, yung sinusog po, yung mga kalokohan. Pero hindi yung kung ano-anong mga may makikita tayo, patay at kung ano-ano pa, hindi yung ganun. Lagi makatao po. No? Maging pro-life po tayo mga kababayan. Bakit po? Sa mundong ibabaw, buhay ang pinaka-importante. Kahit ano pa pong katapat niyan na kayamanan. Diba? Babawi yang si Chief Torre kung di ginawa. Sabi, babawi yang si Chief Torre yung di ginawa ni Pancher nung time niya. Tinatama lang ni General Torre ngayon. O, di ba? Tuloy. Sinasalamin nila nito ang commitment sa hustisya at rule of law na pinatunayan ng kanyang naging papel sa high-profile operations at dedikasyon sa reforma sa pulisya. Paliwanag ng mga Walang ano, dati kang Pangulo sorry. Utos to ng batas, arestuhin ka. Ano? Si Kibuloy ka, bilyonaryo ka, meron kang kingdom. Utos to ng batas. Sumama ka sa akin, arestado ka. No? Kahit po inaresto, mga kababayan, linawin ko lang kahit inaresto si Kibuloy, mga boss chief amo sir, mananatili pong inosente pa din si Kibuloy hanggat hindi po nasisentensyahan, mga bossing. Kaya lang Mark, bakit nakakulong? Si Tebes, bakit nakakulong? Yun po kasi yung patakaran doon sa di umano na nalabag nila. Di ba? Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Wala ka nang magagawa. Ba't adan? Di ba? Yun yung patakaran Wala tayong magagawa hanggang sa matapos yung hearing. Hanggang matapos po yung paglilitis. Kasi yung mga ganyan, mamaya, ganito yan. Mamaya mga kababayan, di ba? Nililitis, tapos nakikita nila, naku, hindi na pumapanig sa amin yung yung paglilitis Mukhang palapit sa sentensya kami nito Baka magtago na nun. Kaya habang nililitis nandito ka muna sa kustodiya namin. Ganon yun. Tuloy. Mga mangbabatas, inilalarawan ng naging karera ni Torre ang tapang, integridad at commitment sa hustisya at ang magiging liderato nito ay magdudulot umano ng kumpiyansa sa PNP at sa publiko. Bukod dito, hindi umano nababali ang paninindigan ng opisyal kaya kailangan ng ganitong klase ng leader sa PNP kung saan hindi ito bumibigay kahit na sino pa ang sangkot o gaano man Yan ang sinasabi natin. Walang kinatatakutan po, walang utang-utang na loob, walang kinatatakutan. Kahit pinakamayaman ka pa, kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihang Pilipino, kukunin kita. No? Basta inutusan ako ng batas. Ganun po si General Torre, mga bossing. Naku, sana pag uwi ko, makapagpa-picture man lang kay General Torre.